Sa atin na pong linya ngayon si Direktor Rino Abad ng DOE Oil Management Bureau. Magandang umaga po, Direktor. Good morning, Sir Ted, Ma'am Chacha, at sa ating mga kababayan. Opo, ano po ang pagtataya po ng inyong opisina para po sa inaasahan natin na rollback by next week sa oil prices, sir? Medyo mataas na. 4 trading days na ho tayo, Sir Ted. At tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng price. Kaya may inaasahan, mataas ang chance na aasahan natin yung rollback, price decrease next week. Gasolina, more than 1 peso ho yan. Ang diesel pwedeng umabot ng 2 pesos. Kerosene, medyo may chance na talaga mga around 2 pesos. Okay, sige po. So, kasi po dito ngayon may mga pagtatansya na sa diesel between 160 to 210, gasoline 1 peso to 140, kerosene 2 pesos to 220. Mga ganun po, Direktor. Yeah, pero ang akin para sigurado kung saan mang tatansyan yan, dito na lang sa tinatansya ko. Gasolina, Sir Ted, more than 1 peso. Okay. Diesel, baka umabot ng 2 peso. Okay. Kerosene, baka nasa 2 peso na. At least for the 4 trading days. At least 2 pesos po sa kerosene. Nandyan na sa area na yan. Okay, sige. So sir, kapag po naman natin ikinuwenta ito pong June 24 and June 26, na umento, ang naging total sa gasolina 350, sa diesel 520, sa kerosene 480. So parang parang kumbaga mas maliit yung pong mangyayaring rollback in totality doon din po sa total na naging increase this week. Ano po, Direktor? Sir Ted, kailangan liwanagin, naalala nyo yung June 9 to 13, sinabi ko na nag-average tayo ng increase on all the 3 major products ng around $4 per barrel. Ang naging resulta nun sa increase is around 1.80 per liter na increase. Sabihin ko, ngayon ang binaba parang parehong amount. So inaasahan natin na nandyan din ang decrease. Kasi hindi naman mangyayari na magiging 5 pesos to 6 pesos, 5 pesos. Kung hindi, kasi yung 5 pesos na yan, ang pinanggalingan yan, tumaas ang price almost 9 to 10 US dollar per barrel. Hindi tayo umabot doon. Ang baba ngayon. Nasa 4 to 5 US dollar per barrel lang Opo, sige. So, kalahati lang Okay. Sige po. Sige. So sir, ito lang po, help us understand at sana nga po maipaliwanag niyo po ito ng mas simple kung kakayanin po kasi komplikado nga po itong kwentada sa oil prices. Ito po muna ang ating pong tanong. Direktor, meron bang panuntunan ng DOE ilang araw dapat ang stock ng mga oil companies? Ilang po ang kanilang, ano ba tawag doon? Yung pong meron kang, kumbaga sa bigas, buffer stock, ang tawag nila. Sa petrolyo po, ilang araw po dapat ang kanila pong inventaryo at gaano karami kaya ito? Meron tayong sinasabing minimum days supply na 15 days for liquid petroleum products except LPG. At saka may 7 days tayo for LPG. Pero minimum yan. In other words, lahat ng oil company may diskarte gaya ng Petron. Ang laki-laki ng mga storage capacity ng Petron kasi marami naman din silang gasoline station. Pero meron mga independent na ang kanilang storage capacity ay hindi naman kasing laki ng Petron, for example, or Shell, or yung Caltex. So, wala, minimum lang pero hindi natin kontrolado kung gaano kalaki ang kanilang binibili in total. Opo, sige po. So minimum 15 days na meron kang stock ng finished product po ito na diesel at gasolina. Yes. Okay, sige. So klaro yan, 15 days. Ang minimum, dapat meron kang stock niyan.
Sir, Yeah. yung mga stock na yan, opo, meron bang tinatawag ang DOE na para bagang benchmark o ano ba tawag doon, yung petsa kung kailan nila ito inangkat? Meron bang dapat na record pong ganon? Well, meron ho tayong record ng arrival ng mga importation. Okay. So, alam naman ho natin kung may record ho tayo. Okay, sige. So ito lang po, no, kasi inoobserbahan po namin, lalo ito si Chacha, kasi si Chacha, maobserba itong batang ito. Very observant ba siya na parang hindi, may bibihira yung araw na hindi gumagalaw, no? Malikot ang presyuhan every Tuesday. Kung hindi, ito ho muna, kung hindi ba gumagalaw ang presyo ng pump prices po sa Pilipinas ng petrolyo, may kita pa ba ang oil companies? May kita, di ba? Well, pagdating sa pump price, meron ho yung ino-observe na margin. Lahat naman ng negosyante, kahit yung tinapay, umingkris o dumikris yan, mini-maintain ho ng negosyante yung margin. Kasi nga, otherwise, pag wala na ho yung margin na yon, ang sunod mong babagsakan ay break-even ka. Meaning, gastos mo ka pareho na lang ng revenue mo. So, wala kang ganansya o hindi ka lugi. Ang mas masakit kung bumaba ka sa lahat ng gastusin mo, lugi ka na. So, meron at any point in time, ang target ng presyohan is mayroong profit margin. Ayun, opo. Yun ang bottom line dito. Kaya nga negosyo ito. No, bottom line, meron kang profit. So, kapag hindi gumalaw ang pump price ng petrolyo, yung profit niya na yon, naandun na yon, established na po iyon, na may profit siya, di ba? Well, that is the natural presumption, no, on a regular circumstance. Except na lang siguro nung pandemic kasi walang Opo. bumibili. Kahit anong maintain mo, wala namang bumibili. Wala ka talagang magawa. Opo, siguro nga wag natin isama yung pandemic nga kasi iba po yung sige, that was a rare na pagkakataon. So ito po tanong ko, kasi po gusto lang namin ito maintindihan and kayo nga po yung nandidiyan, ito ho ang inyong, kumbaga, master po niyo itong isyong ito. Kapag po may increase yung pump price, alright, and yung increase na iyon na ipinapatong doon sa kanyang pinanggalingan po na assuming na hindi gumalaw that week yung presyuhan, ano po iyon? Ano ang tawag doon? Maaari ba sabihin natin na naman na ito po ay windfall profit? Kasi, Sir Ted, ganito ho yun. Isinama na ho yan sa buong scheme. For example, kasi ang one-sided ho ang analysis palagi, yung tinitingnan lang yung increase. Mm-mm. Ganito ho kasi yun. Mm-mm. If we start allowing them discretion, which under the law, they're allowed to have discretion in the first place. Kaya lang, nakikialam nga talaga ang gobyerno, kahit na regulated tayo, hindi, babantayan pa rin namin kayo. So, ano ba ang maximum na kayang bantayan ng DOE? Unang-una, Sir Ted, at least pumayag ang oil company na hindi natin inaalaw ang discretion. Kasi kung ako naman, for example, ang isang oil company, hindi nyo naman gobyerno nababantayan kung ang binili ko ngayon, nabenta ko na. Hindi naman kayo kasama dito sa operation ko eh. Kung ano kung sabihin ko, pwede naman ko naman kayong guluhin doon eh. So sasabihin ko na lang, bukas, dahil next week, dahil decrease, pasensya na ha, hindi ako magdi-decrease. Kasi yung nabili ko, mahal pa yan. Mm-hmm. Hindi ko pa nabenta yan. Mm-hmm. So ngayon, magkakalukuhan tayo niyan na lalong grabe na ang lukuhan dyan. So mamimili sila ngayon. Pag-increase, dadramahan tayo. Dahil hindi naman natin confidential, Sir Ted, itong mga inventory nila kung saan ito napupunta. At mahirap po unless konektado na ang mismong inventory system nila sa DOE. Ang hirap pong gawin yun. So ngayon, pwedeng sabihin nila, decrease next week. Sorry, Director, ayaw kong mag-decrease. Kasi matagal, nabili ko yan nung June 12.
nung kasagsagan na nag-i-increase tayo. Mhm. So, tingnan din natin, Sir Ted, yung kabilaan. Okay. Kaya nga, ang naging role na lang ho natin, Mm. para wala na lang lukuhan, total cyclic naman yan. Pag nag-increase ka, okay, pero pag nag-decrease, dapat decrease ka rin. Okay. Hindi ka pwedeng Opo. mamimili. Yun na Opo. lang ho ang naging, otherwise, if we really let go of the essence ng oil deregulation law, kahit nga araw-araw, gaya sa US, pwedeng araw-araw ang kanilang adjustment. Mm. Opo. Nag- Sige, sa- sige. Ginagawa nila yon. Mm. So, yun na lang, Sir Ted, ang hirap kasi nung inventory matching Mm. na yung gusto mong patrabahuin mag-matching ng price, wala namang capability. Dahil wala naman talagang, hindi ko alam kung ang bumagsak ngayon na 1 million nila, saan nila, yun, tinago ba nila, binenta ba nila? Wala hong ganun scheme eh. Before, if we own PNOC, we own Petron, of course, we can make them report even every hour. So alam natin. Mm. Pero dito iba na eh. Nag-iba na eh. Wala talaga tayong capability to really monitor to the last liter. Mm. Saan niya napunta? Nabinta na ba yan? O kailan mo nabinta yan? Bukas? Mm. Kahapon? Mm. So ang hirap po, magiging discretionary. At least naman lang ngayon, napapasunod natin sila. And they have the right to have discretionary, pero napapasunod sila under, bigyan natin to ng order, cyclic naman yan, Opo. timingin natin ng Tuesday, makapagplano naman ang ating mga kababayan kung Okay, anong mangyayari. Sige. Okay, So, sige. yun ho ang naging rason diyan, Sir Ted. Sige, okay, sige. So, para ho mas maunawaan pa natin to. So, ito pong kaugalian na announcement ng Tuesday po na increase or decrease ng presyuhan, meron ba itong kasulatan o ito po ang lamang ang naging kaugalian? Well, naging agreement na lang yan. Kasi if ang alam ko nang dumating ako dito, ang kwento ho, ganito, Sir Ted, there was a time na monthly ang adjustment. Ang timing lang. Pero ang laman ng computation, daily yan. Mhm. Kaya lang, ang timing 1 month. Paano kung 4 na week, meron kang tag Okay. 3 pesos na increase? That will mean na bigla ang babagsakan natin ang kababayan natin ng 15 peso per liter na increase by Okay. end of the month. Okay. So nung sinabi naman na daily, sabi naman ng DOE, masyado namang ang gulo-gulo niyan kasi Okay. increase ngayon, Okay. increase na naman bukas, hindi na ngayon ang hirap na andin ng kababayan natin. Mhm. Lahat naman sila nagpaplano, Sir Ted, no? Mhm. For example, nabibigyan pa nga ng advantages itong scheme natin yan dahil Tuesday o Monday, may hanggang Monday ka, magpakarga ka na Okay. para Sige. sigurado. And then may Opo. staggered increases pa. So napaplano pa talaga ng mga kababayan natin yung kanilang fuel management, no? Opo. Sige, so lumalabas po, agreement ito pero wala itong kasulatan. Of course, Sir Ted, sa batas, wala ngang formula eh. Okay. Wala ding araw na sinabi. Mm-mm. Pangatlo, sa batas, if you really look at the law, it's really market-based. Mm. Walang rules, anything about na sinabi, formula, timing, Mm-mm. amount na Mhm. na ceiling. Mhm. So talagang ginawan ito ng iskema na lang, all for the advantages na lang at the circumstance we are in that law. Opo. Ginawan na lang natin ng iskema na mas makakabuti sa kababayan natin. Unang-una, nababantayan pa rin natin sila na sige, Oo. kung increase. Okay. Sige, Pero decrease. sige. Pa. Okay, opo. Sige, so, ito. ganun mo ang sitwasyon ng limitation ng batas. Kasi nga po, oil deregulation po ito no? I mean, sabi nga po ninyo, walang formula ito, wala itong discretion ito actually ng mga oil companies. Parang, sorry sir, parang utang na loob pa natin sa kanila. Di ba? Na nakikipagtulungan sila dito sa nakaugalian ngayon na weekly ang paggalaw ng presyuhan. Sir, nabanggit nyo kanina na ang stock ng ang stock ng Petron, ng Caltex, ng Shell, ang kanilang inventaryo, wala talagang record ng gobyerno kung kailan nila nabili yan at kung magkano, ano po? Meron tayong nabili. Ang mahirap pong i-monitor kung saan napunta yan kasi
napaka-fluid ho yan. Unang-una, isang gasoline station, even the head company ng ex-oil company, hindi naman niya alam kung anong gasolinahan ang nauunang maubos. Malay mo, nagkaroon ng fiesta sa isang lugar. Biglang, nag-order ka. Bakit biglaan? Sir, ang daming tao sa lugar namin yan. Kaya ang hirap po talagang i-track yan. Even the oil company. Okay. Ang hirap na ho sa lagay nilang Okay, sige. i-track So, yan minuto, no? Klaruhin natin. So, may record ang gobyerno sa importasyon. Tama? Kung ilan Yes. kung ilan yung volume at kung Ang pumasok, ang pumasok. Opo. Sige, ano yung sinasabi niyong wala na kayong record doon sa inventaryo? Ano po 'yon? may record ho tayo dun sa nire-report na minimum inventory compliance, may record tayo sa importation, may record tayo sa sales nila on a periodic basis. Pero yung dinidescribe nyo na imamatching ko yung price sa 1 litro, kung saan napunta, kailan napunta, sinong nagbenta, parang Okay. Opo. hindi ko talaga ma-imagine, sir, na yung 1 liter, i-color coding natin yung gawin nating color yellow yun, i-trace natin kung saan siya napunta na. Ang hirap po gawin yun. Kasi Okay. ano yan eh, very fluid ang transaction ng lahat ng oil Sige. company on a daily basis. Okay, sige po. So, So Ted, ang gasolina, we're consuming around 23 million liters per day. Ang diesel, 33 million liters per day. So, hindi ho talaga matrace yung 1 liter na yan along sige. the millions of liters. Sige. Hindi ho natin matrace yan kung saan napunta yan, kailan nabenta, sinong bumili. Naunawaan po natin, naunawaan natin, no, yung komplikasyon dito. So, pwede mangyari nga na ang isang malaking gas station, ay may stock siya na lumang presyo, pero naibenta niya na mas mahal, and then nag-replenish siya. Nang ganun pa rin po yung halaga ng kanyang puhunan, and then maaari sabihin na yung particular na malaking gas station nagkaroon ng windfall profit. Maaari ho yun. Hindi ho nangyayari sa oil yun. Sa lahat ng produkto, Sir Ted. Hindi ko naman sinisinggil lahat ng oil. Unfair naman, ano? Pero sa bigas natin, ganun din naman. Kasi you're bidding it. Pwede naswertihan mo. Ngayon, pero hindi mo maaaring ikumpara, Direktor, sa bigas. Kasi ang bigas, kung bumili ka, di ba, hindi naman, ito kasing petrolyo, ang kanyang, ang bentahan nito, mas madamihan. At yung pong, halimbawa, public transport, may nagpapakarga yan. Kung ikaw naman sa bigas, hindi ka may nagsasaing, di ba? So, palagay ko po... Ang sinasabi ko ho, yung konsepto ng negosyo. Okay. Kasi hindi ko ho alam kung ano ang gusto natin gawin. So, gusto ba natin i-regulate ulit? Kasi that's the only way to control them. Doon nga po. I-set mo ang rules. Pero the concept of business, expose to lahat ng mga market-based product. Sa ganung scheme, pwede hong manalo ka. Tama ho yun. Pwede rin hong matalo ka. Kasi baka nabili mo, for example, yung mga hindi nakapaghanda, dahil hindi naman natin inasahan, hindi naman ina-announce ng Israel na aatakihin nila ng missile yung sa June 13. So paano kung may na-timing na oil company na naubusan sa araw na yun at bumili, wala siyang choice, bumili siya during the period ng 9 to 13. Tatamaan siya ng mataas na price. Okay. Sige, so, ang DOE nga po, by the way, ito pong Republic Act na ito, itong 8479, itong Act Deregulating the Downstream Oil Industry, hindi pa ito na-amyendahan ever since, di ba? Since 1998 ho, hindi pa. Wala hong amendment dyan. Okay. Because there is no middle ground. Okay. Either you go for regulation or you don't. Kasi pag ginitna mo yan, which part are you regulating? Pag sinabing price, hindi, regulation na yan. Hindi na po yan. Pag kinontrol nila ang inventory nila, regulation na yan. Parang alanganin talaga during the hearing sa Congress, alanganin ang middle kasi hindi malaman kung saan ang pwedeng i-regulate at saan ang hindi pwedeng i-regulate.
Kasi Okay. konektado lahat, Sir Ted. Ang inventory mo, konektado sa price eh. Okay, So, sige po. Opo, ito ho, ano, Opo. ito. Okay. Again, ano, bago ko ito itanong itong ating gusto kong puntuhin ngayon talaga, no, sa ating panayam na ito. So, doon po nga, hindi maitatanggi na meron naman talagang windfall profit na matatawag ang mga oil companies na nangyayari dito po sa mas malaki, lagi usually po ang aumento kaysa po sa diskwento o kaya po sa hindi paggalaw ng presyo ng gasolina? Well, based sa palaging nangyayari, mabilis ho talaga ang increase, no? Kasi ang ang daling i-hype up ang problema. So tama ho kayo doon. Pero ang lumilipas ang panahon, kailangan mo ng period para ibaba ang hype na yan, yung speculation na yan. So tama ho kayo, you end up having an abrupt increases but staggered decreases. Kadalasan ho nangyayari yan. So tama ho kayo dyan, Sir Ted. Okay, ito ho ng department order nga ng DOTR na inilabas po noong May 28, 2019. Ito ho yung circular na sinasabi nga po, revised guidelines for the monitoring of prices in the sale of petroleum products. Ito na ho yung unbundling na sinasabi. Tingin niyo ho ba ito yung solusyon dito para magkaalaman tayo talaga kung magkano ang kinikita ng bawat oil company dito sa mga abrupt na pagtataas at manak-anak ang pagbabawas sa presyo ng gasolina? Ang main objective ho niyan ay i-identify yung component ng increase. Doon sa whole scheme ng like 3 pesos, saan ba nanggaling yung 3 pesos? But of course, pag kinumpute ho nila yan at sinabi nila yan, again, Sir Ted, ang limitation mo dyan is sasabihin ng oil company, yan ang nangyari sa amin. So ano ngayon? Kasi again, Sir Ted, kahit malaman namin yan na galing ng freight cost, anong magagawa natin? Ganun talaga ang kanilang nangyari sa kanila. So, in short, this is just first step of knowing saan nangyari yan. So, when you say na solusyon ito, if you are trying to paint a solution picture na kontrolado ba ng gobyerno na, oy, hindi mo dapat increase yan kasi itong sinasabi mong in-import mo ay hindi naman ito totoo. Pwede natin sabihin yan, pero ultimately, Sir Ted, kung yun ang kanilang experience at yun ang kanilang nakuhang mga resibo sa pagbili nila, then ultimately, yun ho ang masusunod, no? Kasi again, pag sinabi mong mali yan, hindi mo dapat in-impose yan hanggang discussion yan. Kasi under the law, again, you cannot impose a price regulation. So, Okay. so ngayon, meron ho tayong natitirang mga scheme dyan. Even the latest law on competition, the Philippine Competition Act, hindi ho price ang tinatarget. Ang tinatarget ho yung anti-competitive behavior. So ang gamit ho niya ng unbundling na data ay ipaalam sa PCC kung itong mga oil company ba nagkukutsabaan. That is the main of all laws at itong pinakamalakas na law na mag-a-apply siguro sa oil companies na walang nangyayaring Kuntsabahan. Opo. Napakahirap po gawin yan. Pero setting the price itself, Sir Ted, if I am in a municipality Okay. na mayroon akong Okay. isang gasolinahan doon, Opo. i-price ko ng ganitong price, wala naman Sige. po pwedeng magdikta sa akin. Yan ang price ko eh. Opo, sige. Ganito po, Direktor, para mas malinaw po kasi sumasakit ang batok itong mga iba nakikinig sa atin. Direktor, ano ang status nito? Kasi umaabot na po ito ng korte. Kinontra itong department order na ito ng DOE. Ano ngayon ang status nito? Sir Ted, na-finalize na ho ang template niyan with the oil company.
ang pina-finalize na lang ho natin ngayon ay yung data privacy protection procedure. So ngayon, ang aming ITMS, yung aming Information Management Services, ay nagdidisenyo ho ng procedure paano ho maprotektahan ang data kasi there has to be a scheme how matrace kung may leak. No, kasi ayaw natin i-leak yan kasi sabi ng Supreme Court, ang danger lang talaga dito sa unbundling ay kung mawala yung competition because nalaman ng iba yung price scheme ng isang oil company. So tapos Okay. na ang template, ready na yan for implementation. Ang Mm. hinahanap na lang natin ay itong procedure at mukhang ipa-finalize na yan within Okay. this month. Pag Sige natapos po. yan, larga na ho tayo sa Sige po. unbundling requirements ng mga oil company. Okay, sige. So, ngayon po, no, bottom line dito, sir, no, ang gusto lang kasi namang mangyari natin, hindi ko ho alam kung sang-ayon kayo, pero kami ho, no, gusto lang namin malaman, di ba, dito po sa taas na mas malaki lagi, manakanakang, di ba, decrease, bottom line dito, napapagsamantalahan ba kami ng mga oil companies na ito na ang kanilang windfall profit ay pagkalalalaki? Opo, ngayon, alam po namin, no, ang inyo pong handicap sa gobyerno, pero wala na po bang iba pang pamamaraan para lang ho talaga malanta ng katotohanan dito? O maaari kayong magtago sa teknikalidad, maaari kayong magtago sa batas? Ano ba ang dapat gawin para mangyari yung gusto namin mangyari? Meron ba magagawang ganon? Well, kung magdidwell ka pa rin sa tinatawag na deregulated regime, again, Sir Ted, if I price it, wala akong magagawa kahit sinong Poncio Pilato. Presyo ko yan, huwag nyo na lang kayong bumili sa akin. Kung yan ang description mo ng pagsasamantala, mangyayari at mangyayari ho yan. Kasi hindi ho, kahit si Director Abad, hindi ko po pwede sabihan kung ikaw may-ari, Sir Ted, ng gasolina, prenesyohan mo yan ng hindi ka nakialam sa iba, bahala kayo dun itong presyo. Hindi ko alam kung pagsasamantala yun, pero binigay sa kanyang power yun ng batas natin eh. Okay, So, sige, opo. hindi ko sa masabing mapagsamantala siya. Sige. So kayo ba Unless mag-set po tayo ng price ceiling, bigyan ho ang gobyerno uli ng power, ito lang ang presyo mo. Ngayon, 50 pesos lang dapat. Nagpresyo ka ng 70. Automatic sige yun, po, pagsasamantala na ang matatawag natin yun. Okay. Ano sa inyong palagay? Panahon na ba para tayo bumalik sa regulated regime? Well, napakalaking proseso yan kasi pre-privatize natin yung Petron. lahat ng industriya. Mm-mm. It will take a lot of imagination, Sir Ted. Paano ho natin uli ibabalik yung scheme na yan? Unang-una, puro private oil company na to. Pangalawa, pag ibinalik uli sa gobyerno, manghihingi ng garantiya ang mga oil company na kung magkamali kayo gobyerno ng sinit yung price at malugi kami, pagbigyan mo kami ng subsidy. So balik ulit tayo dun sa OPSF na scheme. Okay. Na bangkarote ho talaga ang gobyerno doon kasi Okay, sige po. ang laki ho ng Sige po. so ganun ho talaga, Sir Ted eh. Okay, sige. Ito po, final question. Ang ipinapangako po nito pong Republic Act 8479 na ito ay masaya, di ba? Supposed to be, malusog na kompetisyon sa ng mga oil companies, kaya nga may big players, small players, nang sa ganun po makinabang ang mga consumers. Yan ang ipinapangako ng batas. Maganda sa bayan ito kasi binuksan mo ito'y deregulated na, magkakaroon ng malaya na kompetisyon. Sa inyo bang palagay, nagagampanan po, natutupad ba yung ipinapangako ng batas na ito na ipinasa noong pahong 1998? Sir Ted, under the circumstances, wag sa price no. Unahan natin. Dumami ba ang gasoline station natin? Of course. Napakarami na ho ng gasoline station natin. Kumpara nung una na 3 lang ang mga may-ari nun. Petron, Caltex, and Shell. Ngayon, we are looking at almost 20 importers na active at how many independent? Almost 13,000 gasoline stations owned by different people. So, ito ho, kung meron ho sinasabing kontrolado pa ng Big Three,
parang ako naman, hindi na ako sa pricer Ted hindi ko na masabi na kinukontrol pa rin ho tayo ng Big Three. Sa Wala price, na ho talagang opo, control ang opo, Big Three. Doon tayo ngayon, sa price. Then sa price na yan, ang masasabi ko ho, because marami na hong gasoline station, nagkakaroon ho tayo ng tinatawag na price discovery. Masama man ang price o hindi sa lugar na yon, but under the circumstances na yun ang ibinigay ng komodidad ng presence ng mga gasoline station sa isang lugar, at least you are aware na walang kamay dyan na bakal, na isa lang ang kamay na nagpapalakad sa kanilang lahat. Yun naman ang definition ko when you say na reasonable ba ang price sa circumstansya ng lugar na yan. Ang reasonable. Kasi ang ayaw ho natin, kung malaman ko na si Mayor palang may-ari ng 20 gasoline station, wala ho talagang, ang sama ho talaga nun. Pero kung ABCDEFG ang may-ari niyan, hindi ho ako maniwala na kontrolado ng isang tao ang presyohan dyan. Nagkataon lang na kung ano ang naging presyo ng lugar na yun, on the average, ito ang naging presyo nila. And that is the definition of what we call the discovered price. Based na yun sa competition nila, sa tingin nila sa market nila. So yun ho ang aking definition na wala na hong ganong control ang Big Three. Kaya we are far off better than ikumpara mo na lang sa dati. Okay. Sige po. Salamat po na marami, Director, dito po sa ating pong paliwanagan kasi nga para lang ho sa mga nagtatanong, bakit ba ganito nangyayari na presyuhan, ang laki-laki ng iniumento, kung magbawas ay ganito, etc. At yung nga pong sinasabi ko na windfall profit kung meron man. Salamat po, Director. Damong nga salamat sa imo, maupay nga aga. Okay nga ka, Sir Ted. Okay nga, we have good discussion, no, Sir Ted. At salamat po, pinigyan niyo ako ng pagkakataon. Thank you.